Naghahanda ang grupong bayan para muling maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, gagamitin pa ring basihan ng kanilang impeachment complaint ang betrayal of public trust dahil sa paggamit umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong si Duterte pa ang kalihim nito. Pag-aaralan daw ng grupo ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice. Ayon sa SC decision, maaaring maghain ulit ng impeachment complaint laban sa Vice simula sa February 6, 2026. Nagsabi rin ng Akbayan Party List na bukas sila na suportahan sakaling muling paghahain ng impeachment complaint laban sa Vice. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng reaksyon ang Vice President. Pinag-aaralan kasi namin ano yung naging implications nitong Supreme Court ruling. As you know, maraming dinagdag na mga conditions ang Supreme Court. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos na paputukan ng boga sa Maribeles, Bataan. Sa investigasyon ng pulisya, pumunta ang 44 anyos na biktima sa bahay ng sospek sa barangay Kamaya para singilin ang 150 pesos na utang. Batay sa salaysay ng saksi na kapatid ng sospek, nagkasigawan ng dalawa at maya-maya nakarinig siya ng putok. Doon na raw niya nakita ang sospek na may hawak na isang improvised shotgun o boga. Isinugod sa ospital ang biktima pero idinekta ng dead on arrival. Tinutugis na ng mga otoridad ang tumakas na sospek. Sinisikap ang makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Natrap ang isang bombero sa loob ng fire truck matapos masalpok ng isang dump truck sa Lubok, Bohol. Base sa investigasyon, pabalik na noon sa fire station ang fire truck matapos rumesponde sa isang landslide sa Barangay Uy. Bigla raw napunta sa linya ng fire truck ang dump truck kaya nagsalpukan ang dalawang sasakyan. Halos isang oras na trap sa loob ang bombero bago siya ma-rescue at dalhin sa ospital. Hawak ngayon ng pulisya ang driver ng dump truck. Paliwanag niya sa mga pulis, ilang beses niyang sinubukan na iiwas ang truck sa fire truck pero hindi na niya makontrol ang manibela. Piliin niyo lagi ang tama. Piliin niyo ang bayan. Piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. Yan ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo sa pagtatapos ng mahigit 600 bagong opisyal sa Major Services Officer Candidate Course. Ayon sa Pangulo, may mga pagkakataong masusubok ang kanilang integridad. Sa kabila nito, dapat nilang piliing maging tapat sa bayan at sa konstitusyon. Dapat daw tandaan nila ang kanilang tungkulin na protektahan ang bansa. "23 days na lang, Pasko na po." Alamin po natin kung ano ang nasa Christmas wish list ng ilan nating kababayan sa balitang hatid ni EJ Gomez. 11 taon na raw nagtitinda ng taho si Bok. Todo kayod siya araw-araw. Ngayong Pasko nga, wala raw siyang hiling kundi maitreat ang kanyang pamilya. Sana po maganda po yung araw ng Pasko namin. At sana makagala ng mga bata at makakain ng mga masarap. May ilan naman na humihiling na makasama ang pamilya sa Noche Buena, gaya ng nagtitinda sa karinderya na si Leona at jeepney driver na si Noel. Sana po makauwi po ako sa probinsya sa Ilocos Sur. Andito lang po ako sa Manila para po magtrabaho. Gusto ko pong makasama ang pamilya ko po sa Pasko. Sana makasama ko yung pamilya ko, mga kamag-anak ko na nasa Cavite at saka Negros para ang Pasko namin ay masaya. Excited naman ang 4th-year nursing student na si Joanna to enter the professional world. Kaya ang wish niya... Ang wish ko po ngayong 2025 is makapasa po ngayong finals namin sa competency appraisal. Yay! May ilan naman na ang hiling ngayong Pasko, hindi lang pansarili, gaya ng Christmas wish ng may-ari ng tindahan na si Nanay Emeline at tricycle driver na si Victor. Ang wish ko, makakulong na bago magpasko, yung mga
sangkot sa mga korupsyon para hindi na kami binabaha. Pahirap sa tricycle yun eh. Ang gusto ko po sana, makita ng mga tao na managot talaga sila. Para makita po talaga na wala silang pinapanigan. Para maging masaya man lang sana po ang Pasko natin ngayon. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At palapit na nga po ng palapit ang Pasko at syempre hindi mawawala ang Christmas wish ng bawat isa. Mari, anong wish mo? Same din ang wish nilang lahat. Di ba? Actually, yun din ang sasabihin ko. Yung mga wish ng mga in-interview natin, ganun din, yes. Kung ano yung wish nila, yun din ang gusto ko matupad. Ang dami na natin nag-wish, di ba? Sana matupad na yan. Yes, at ang netizens kaya. Oo nga yan, sabi kaya ng netizens sa kanilang wish sa Pasko. Ito, ang wish ni Kitty, mag-alasin. Ha? Alasin? Mag-alasin ang kanyang magkaroon ng bagong opportunity at trabaho na may magandang sahod. Wish ng lahat din correct. Yan. Sariling bahay naman ang Christmas wish ni Dean Aringo. More customers naman para sa kanyang small business ang hiling ni Maria Ciriliano. Para kay Reza Sarmiento, wish niyang maging masaya at wala nang sakuna ang dumating. Nako, very good ang wish mo. Ito naman, longer life naman para sa kanyang mga magulang, ang hiling ni Jonah Simangan. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Mainit na balita, pinuntahan ng National Bureau of Investigation ang isang condominium unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig. Detalye yan sa ulat on the spot ni John Consulta. John? Yes, Rafi, pasado lang sa ng umaga kanina nang dumating nga dito sa may isang condo unit sa may CG sa Taguig City. Ito nga mga tauhan ng NBI, Organized and Social Crime Division, para i-implement itong isang inspection order na issue ng Makati RTC para mapasok itong condo unit ni dating ako Bicol Partner sa Representative Zaldico. At ang pakay, Rafi, itong NBI team na to ay makapatak ng mga karagdagang ebidensya patungkol sa aligasyon ng bid rigging. Kung kaya't kasama ng NBI, Rafi, ang Philippine Competition Commission nang mag-apply itong inspection order. No? So, kung natin ito ng korte at sa ngayon, ongoing ngayon sa ating source ay patuloy yung paghahanap dito sa penthouse unit ni Zaldico sa may bahagi nga ng Taguig City. Sinasabi, Rafi, medyo malaki-laki itong condo unit ito, ilang daang square meters, ang laki. At patuloy ngayon ang kanilang pangangalap, pag-ikot para tingnan at maghanap ng mga dokumento na maaaring magpatibay sa kanilang mga isasampang reklamo, karagdagang reklamo, dahil nga dito kay Zaldico. Kaya malanit sa BGC, Taguig City, ako sa John Consulta ng TV. John, meron pa bang ibang target itong NBI? Sa ngayon, Rafi, ito muna yung kanilang prioritize. No? Maalala mo, mayroong isang bahay ng Zaldico na pinuntahan sa bahagi ng Pasig City. Bakit ito, yung part na yun, ginamit doon ay warrant of arrest kay Zaldico. Pero sa pagkakataong ito, Rafi, ay inspection order. No? Hindi isang search warrant, hindi warrant of arrest, inspection order. No? May iba yung ginawang diskarte dito ng NBI. At sa ngayon, ay meron pa silang ibang mga nasa listahan na mapupuntahan. Pero ito daw yung isa sa mga top priority na mapasok para makita kung makaprema ko silang mga ebidensya at ng mga dokumento kaugnay sa kanilang gagawing case build-up laban kay Zaldico. Meron ba silang specific na dokumento na hinahanap, John? Or kahit anong klaseng dokumento mag-uugnay sa mga maanumalyong proyekto ang kanilang hinahanap? Specifically, Rafi, may kinalaman sa bid rigging. No? Yung maanumalyang pagkasagawa na bidding dahil bahagi raw ito ng ginawang aligasyon ng mga nagsalita na ng mga DPWH sa Senado at Kongreso. At gusto nila makakuha ng karagdagang mga dokumento na maaaring patibahin yung anggulong ito nang sa gayon, Rafi, ay mayroon pa sila maikasahan ng mga dagdag laban dito kay Zaldico. Nakikipag-cooperate naman yung mga may-ari ng kondo at may tao bang naabutan, John? Makikipag-cooperate naman, Rafi. Pinayagan naman pumasok itong mga tauhan ng NBI
At of course, may representative dito ang korte, no, na sheriff at dalawang pang empleyado para talagang masigurado na nasusunod ng maayos yung inspection order. Dahil ito, Rafi, no, ang pinakadetalye lamang ng inspection order ay kinakailangan lamang na tingnan. Wala pa silang karapatan na kunin kung mayroon man silang makukuha. At ito ay, kung mayroon man makita, Rafi, ito ay subject na sa ibang legal proceedings tulad ng search warrant para makuha ng National Bureau of Investigation. Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, John Consulta. Ang paboritong doktora sa abot kamay na pangarap may comeback sa isa pang GMA Afternoon Prime series na Hating Kapatid. Magbabalik ang ginampanang karakter ni star of the new Gen Jillian Ward, this time bilang Doktora Annalyn Tanyag Young. Sa patikim, may interaction si Annalyn kay Tyrone, played by Mavi Legaspi. Ano kaya ang magiging papel ni Doktora sa buhay niya at sa iba pang bida? Abangan sa Hating Kapatid, 2:30 p.m. sa GMA mula Lunes hanggang Biyernes. Sa mga naghahanap po ng mga dekalidad na parol at pwede pang i-customize, meron yan sa mga tindahan sa Las Piñas. Mabibili po roon ang mga makukulay na parol na gawa sa kawayan. May mga puting parol na kung tawagin ay tala na mabibili sa 400 pesos ang kada piraso. May kada set rin ng parol na maliliit na mabibili naman sa halagang 1,000 pesos. May abot kayang presyo rin na mga parol na 50 pesos lamang ang kada isa. Kung gusto po ninyong may masinsin na disenyo, 60 pesos naman yan. Mabenta rin po doon yung mga customized na parol na likha sa Capiz. Ang presyo nito ay depende po syempre sa size ng parol. Ang small ay nasa 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos. Medium naman, 2,500 pesos hanggang 3,000 pesos. At large, 4,000 hanggang 6,000 pesos. Isa po talaga ang Pilipinas sa mga bansa na maagang nagdiriwang ng Pasko. Maraming lugar sa bansa may pinagmamalaking pasyalan o Christmas decorations. Ito na, silipin at bisitahin natin ang ilan sa mga yan. Ito na! For Christmas, binuksan na muli ang isang pasyalan sa Taguig na may temang Carnival. Kasama sa picture-perfect attractions doon ang safari, candy at nutcracker tunnels. Open for all ang pasyalan at libre syempre ang admission dyan. Sa Bataan naman, White Christmas ang eksena ng mga dekorasyon sa Orani. Plaza, munisipyo o simbahan man, pinalibutan ng mga puting pailaw at installations. Kasunod ng lindol at mga bagyong naranasan, isang simbolo ng pag-asa ang pinailawan sa Cebu City. Yan ang Christmas tree na 130 talampakan ng taas. Pinalibutan ito ng mga pailaw na sari-sari ang kulay.